Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan, pananampalataya sa kabila ng mga kinahaharap na problema at krisis. Mensahe sa 100th Canonical Celebration ng Our Lady of Manaoag. Mayamang maanyong tubig sa Pangasinan, tampok sa diet exhibit sa Pangasinan. At libo-libong tricycle drivers mula Pangasinan nakatanggap ng 5,000 peso cash assistance mula sa DSWD. Unang ratsyada. Maaga pa lamang ay dagsaan na ang mga deboto sa bayan ng Manaoag para makiisa sa ika-100 taon ng canonical celebration ng Our Lady of Manaoag. Ang ilan, dala ang mga ribulto ni Apo Baket at ng iba pang santo. Mahalaga ang araw na to para sa kanila, lalo na sa mga nananampalataya at naniniwala sa mga milagro at blessings na hatid ng simbahan at ni Our Lady of Manaoag. Pinangunahan ni Papal Nuncio to the Philippines, Charles Brown, ang misa. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. As we observe this feast of the Blessed Virgin Mary, we bring you our offerings, O Lord, praying to be given strength by the humanity of Christ, who offered himself to you on the cross as the unblemished oblation. Through Christ our Lord. Amen. Naging mensahe sa misa, matibay na pananampalataya sa kabila ng lahat ng problemang pinagdadaanan ng bawat isa, ng bansa at ng buong mundo. Our world today is full of trouble and uncertainty. Even in our personal lives, nothing seems reliable or secure. Fortunes change, people change, we ourselves change, everything changes. Let us ask for the faith of Mary, that we may also cling boldly to the Lord's assurance. Nakiisa rin sa selebrasyon si President Bongbong Marcos Jr. at may bahay na si First Lady Liza Araneta Marcos. May this celebration deepen our bond as a people whom you have called in this blessed place of Manaoag, and renew our commitment to serve you and our neighbors with love and compassion. Through the intercession of Our Lady of the Rosary of Manaoag, the beloved protectress and patroness of the province of Pangasinan, may our lives be filled with your blessings, and may we always glorify you in our words and actions. We ask this in the name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Another generation will celebrate the second centennial of Manaoag. 100 years from now, we would all be dead, but Manaoag would still be alive because Mary is forever. Personal ding dumalo si Pangasinan Governor Ramon V. Gico III kasama si Pangasinan 5th District Representative Ramon Monching Gico Jr. Ayon sa gobernador, ang okasyon ay hindi lamang selebrasyon ng pananampalataya, kundi isang paalala ng matibay na ugnayan ng bawat Pangasinense sa mahal na inang Manaoag. Ipinanalangin naman niya ang pagiging matatag, pakikipagkaisa, pagmamalasakit at pagmamahal sa kapwa ng bawat Pangasinense. Mga isda at ilan pang mga lamang dagat. Kulay asul na kapaligiran. Truly an underwater feels. Ito ang handog ng diet exhibit na tampok ngayon sa Banaan Provincial Museum sa Kazaril ng Lingayen. We came up with the concept of the diet wherein nagfo-focus ito doon sa seascape ng Pangasinan, and hindi lang doon umiikot yung kwento, kundi nag-focus kami sa narrative ng resilience of livelihood dito sa Pangasinan. Dinarayo ito ngayon ng marami para na rin makapagpakuha ng litrato at ma-enjoy ang naturang konsepto. Ang gusto natin ngayon para sa ating mga
museum goers, museum guests, is to bring into their consciousness the rich heritage of Pangasinan in terms of our natural resources. Ang exhibit, parte ng selebrasyon ngayong taon ng Pistay Dayat. Maaari itong bisitahin hanggang April 30. Ang sektor ng transportasyon ang isa sa pinakaapektado ng krisis sa langis. Marami ang tumigil na pumasada dahil sa mahal ng presyo ng produktong petrolyo. Kaya't para maibsan ang hirap ng mga namamasada ng tricycle, libu-libong mga tricycle drivers mula sa Asingan, Pangasinan ang nakatanggap ng tigli 5,000 pisong cash relief assistance mula sa DSWD. Kabilang dito ang mga TODA drivers mula Asingan, Santa Barbara at Manawag. Nakaschedule naman ang payout para sa mga drivers mula sa iba pang bayan sa probinsya. 17,000 na mga tsoper ang target na mabigyan ng tulong ng DSWD sa buong Pangasinan. Samantala, nangako naman si Governor Ramon V. Gico III na patuloy na makikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga kinakailangan ng mga kababayan at pati na rin ang mga partnership sa mga pribadong kumpanya para sa mga proyektong makatutulong sa mga Pangasinense lalo na sa panahon ng krisis.